May lihim na lumilipad sa langit ng Ukraine. Hindi ito isang bagong sandata na ginawa ng Ukraine. Hindi ito isang kakaibang drone o isang espesyal na uri ng misyon. May lihim ang Ukraine. May Skymaster na pumapasok sa kanilang himpapawid na hindi taga-Ukraine. Mga Dutch sila. At ginagawa nila ang hindi sukat akalain sa pamamagitan ng lubusang hindi pagpapansin sa pinakamalaking pulang linya ng Russia para sa digmaan sa Ukraine. Lumilipad ang mga Dutch na piloto sa Ukraine kahit papaano. Ayon ito sa isang ulat mula sa Pransya na unang inilathala ng Intelligence Online at pagkatapos ay malawakang ipinakalat. Kung totoo ang nakakagulat na ulat, may isa pang sikreto na ibubunyag natin mamaya sa video. Simulan natin sa partisipasyon ng Dutch. The Aviationist ang pangunahing may alam. Ayon sa ulat ng Pransya, may pinagsamang squadron ng Ukrainian at Dutch na piloto sa Ukraine na lumilipad ng F-16 para sa combat mission. Sa simula, may isang bagay na may saysay sa kamanghamanghang pahayag na ito. Ang Netherlands ay pangunahing tagapagbigay ng F-16 sa Ukraine at nakapaghatid na ng 24 na US-made airframes sa dulo ng Mayo 2025. May saysay na tinutulungan ng Dutch na piloto ang Ukraine matutunan gamitin ang airframe. Pero kung sasama sila sa combat mission, malaking bagay yon. Nagpapatuloy ang ulat na ang unit na ito, na binubuo ng Dutch, na piloto at nagsisilbi sa Ukraine sa ilalim ng pansamantalang kontrata, ay nilikha nitong mga nakaraang linggo. Ayon pa sa UNN, ang unit ay nabuo sa ilalim ng mahigpit na lihim. Layunin din nito isama ang kolektibong kaalaman ng NATO sa aerial combat sa mga realidad na hinaharap ng Ukraine sa himpapawid. Ang mga piloto na kinukuha ng Ukraine sa pansamantalang kontrata ay pawang mga veterano ng digmaan na dati nang nagsilbi sa mga lugar ng labanan sa gitnang silangan at Afghanistan. Ibig sabihin, alam nila ang teknolohiya sa F-16 at matuturuan nila ang mga piloto ng Ukraine kung paano ito mapapakinabangan. May ilang aral tayong makukuha sa bahaging ito ng ulat. Una, ang ulat na ito ay dagdag na kumpirmasyon na kumukuha ang Ukraine ng mga dayuhang mandirigma para sa kanilang militar. Hindi na sikreto na gumagamit ng panlilinlang ang Rusya para makakuha ng mas maraming dayuhang sundalo sa mga palpak na atake ni Putin. Bumuo ang Ukraine ng unit na International Legions of Defense of Ukraine para sa mga dayuhang mandirigma na gustong sumali sa kanilang layunin. Umiiral ang malaking unit na ito upang bigyang daan ang Ukraine na maayos na maorganisa ang napakaraming dayuhang mandirigma mula sa ibang bansa na dumating upang lumaban kontra Rusya. Ayon sa recruiting center ng organisasyon, may mandirigma mula sa 75 bansa na sumali. Ang lehiyon ay binubuo ng mga batalyon sa ilalim ng hukbong katihan ng sandatahang lakas ng Ukraine. Ang sabi natin ay nahahati na naging nahati pala. Isang kawili-wiling pangyayari ang paggamit ng Ukraine ng mga dayuhang mandirigma. Opisyal na binuwag ang International Legions of Defense of Ukraine sa 2025. Ang lahat ng mandirigmang sumali sa legion ay isinama na sa mas malaking hukbong militar ng Ukraine at magsisilbi na sa iba't ibang layunin. Ayon sa BBC, 2 sa 4 na legion ng organisasyong ito ay isinama na sa assault forces ng Ukraine pagsapit ng kalagitnaan ng Disyembre 2025. Ang isa pang legion ay nasa proseso ng pagsasanib, habang ang ika-4 na legion ay ginagawa ng isang sentro ng pagsasanay. Nag-sign up ba ang Dutch na fighter jet piloto para sa laban ng Ukraine sa mga legion na ito? Kung oo, mukhang hiwalay silang kumikilos sa bansa nila. Parang palusot lang ito dahil sa tahasang pagtanggi ni Putin at malalakas na banta niya ukol sa posibleng pagpasok ng tropa ng NATO sa Ukraine. Hindi matatawag na piloto ng NATO ang isang piloto kung hindi siya aktibong naglilingkod sa sariling bansa. Siyempre, hindi matutuwa ang Russia, gaya ng pag-uusapan natin mamaya. Ano man ang ginawa ng mga Dutch na piloto, mukhang lumilipad na sila para sa Ukraine ngayon. Diyan tayo dadako sa pangalawang bagay na maaari nating mapulot mula sa ulat. Ayon sa The Aviationist, tila 6 na buwang kontrata ang pinipirmahan ng mga Dutch na piloto sa Ukraine. Pinapayagan nitong magpalitan ng duty ang mga piloto sa loob at labas ng bansa. Tinitiyak ang tuloy-tuloy na supply ng mga pilotong mas nakauunawa sa Western eroplano kaysa sinuman. Ayon sa Intelligence Online, na hindi pa napapatunayan ng independyente. Kung totoo ito, ipinapakita nitong seryoso ang Ukraine sa bagong unit ng mga piloto bilang totoong dibisyong militar.
Walang pagkuha ng mga piloto na ang layunin ay pigain ang bawat patak ng lakas. Mula sa mga Dutch na piloto hanggang sa sila ay mamatay sa pagod habang lumilipad. Alam ng Ukraine ang halaga ng kanilang mga piloto at eroplanong ginagamit. Kaya sinisiguro nilang maayos ang pagtrato sa kanilang mahahalagang boluntaryo. Mukhang lampas pa sa pagsasanay ng mga piloto ng Ukraine ang ginagawa ng mga voluntaryong iyon na siguradong magpapagalit kay Putin. Ang mga Dutch na piloto ng Ukraine at ang lihim nilang unit ay halos araw-araw sumasali sa air defense missions. Sa mga misyong iyon, ginagamit nila ang eroplano para pabagsakin ang mga drone at missile ng Russia tulad ng mga Russian Geran na hawig sa Shahid at KH-101 at Caliber cruise missiles. Makikita natin na may kaunting palusot dito. Base sa profile ng misyong ito, malinaw na nag-iingat ang Ukraine na ang Dutch na piloto ay umatake lang sa mga bagay na walang buhay, hindi sa mga sundalong Ruso. Inaalis nito ang alas ni Putin. Kaya hindi niya masasabing ang mga NATO-trained na piloto ay pumapatay ng sundalong Ruso. Matalino ito, sobrang matalino. Mas naging matalino ang paggamit ng Ukraine sa mga dayuhang piloto nang ibunyag na malaking ambag nila sa digmaan ang paggamit ng sniper. Advanced Targeting Pod, ayon sa The Aviationist, ay gamit sa pagtukoy ng target at distansya. Dapat matutunan ng mga piloto ng Ukraine gamitin ang klase ng pod na ito. At mukhang tinuturuan sila ng real-time ng mga Dutch na piloto. Lahat ito ay palihim na ginagawa. Pero gaya ng sabi namin, may mas malalim pang sikreto. Gusto mo bang malaman? Sige, sasabihin namin. Pero bago natin pag-usapan yan, ito ang The Military Show at lagi naming ibinibigay ang buong detalye. Mag-subscribe ka na ngayon para makita ang higit pa sa mga balita at palaging mauna sa impormasyon. Ngayon, ang pinakasikretong sikreto. Sige, bukod sa mga Dutch, may mga Amerikanong piloto rin sa bagong unit panghimpapawid ng Ukraine na lumalahok sa mga misyon doon. Ayon sa ulat, masaya ang Ukraine na kumuha ng mga piloto mula sa US. Tulad ng pagkuha nila ng mga piloto mula sa ibang bansa. Isa sa mga pilotong iyon ay veterano ng Afghanistan at lumipad sa maraming combat missions. May isa pa raw na lumipad sa mga misyon sa gitnang silangan. Siguro noong digmaan sa Iraq. Sasama sila sa mga Olandes na karamihan ay nagtapos sa top air combat schools sa Europa, kilala sa advanced interception training at modernong air warfare. Direktang naguulat ang The Aviationist mula sa mga revelasyon ng intelligence online. Parang bigla na lang lumitaw ang bahaging ito ng ulat. Sa totoo lang, akala ng marami, hindi papayagan ng US ang mga sundalo nila, dati man o hindi, na magtrabaho sa Ukraine dahil natatakot silang lalala ang tensyon sa isa sa ilang nuclear power na kayang tapatan ang Estados Unidos. Maliban sa mga Amerikano, maaaring hindi ganoon kabaliw noong 2024 ang mga veteranong pilotong papunta sa Ukraine. Maging si Senador Lindsey Graham ng US ay nagmungkahi pa na maaaring magsimulang kumuha ng mga Amerikanong piloto ang Ukraine, na isang ideya na tila nakuha niya matapos ang isang pagpupulong kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Si Zelensky ba ang nagpasok ng ideyang iyon sa isip ni Graham? O baliktad ba? Si Graham ang nagbanggit ng ideya, tapos kinuha at itinuloy ni Zelensky. May mga tanong na baka hindi natin masagot, pero alam natin ang sinabi ni Graham noon. Ayon sa kanya, maaaring kunin ng Ukraine ang mga retiradong piloto ng F-16 na gustong lumaban para sa kalayaan. Maghahanap ang Ukraine sa NATO ng retiradong piloto na tutulong habang nagsasanay pa sila ng sarili nilang piloto. Sabi ni Graham, sa ganitong paraan, mas mabilis magagamit ng Ukraine ang F-16 na matatanggap nila. Kung tingin niya na ang mga veteranong inalok ng Ukraine ay mapapabilang sa combat mission o hindi, ibang tanong na iyon na maaaring hindi masagot. Totoo man o hindi ang bagong unit panghimpapawid ng Ukraine, maaari itong makaapekto ng malaki sa digmaan sa Ukraine at relasyon ng Russia at NATO. Manatili kayo sa amin dahil susuriin natin kung ano ang maaaring maging epekto nito sa lalong madaling panahon. Bago natin gawin iyon, may ilang aspekto ng kwento na dapat talakayin muna. Sabi ng Ukraine na hindi ito totoo ngayon, ayon sa artikulo ng United 24 Media tungkol sa mainit na ulat ng Pransya. Lumabas si Yuri Ignat, pinuno ng komunikasyon ng Ukrainian Air Force Command, para pabulaanan ang mga ulat na may Dutch at US na piloto sa Ukraine. Kagabi,
Iniulat ng Intelligence Online na may lihim na F-16 squadron ang Ukraine na binubuo ng mga Ukrainian, Amerikano at Dutch na piloto. Pinamunuan ni Tom Cruise ang squadron. Biro ni Ignat. Ibig mo bang sabihin, walang kwenta ang kwento? Pero hindi laging ganoon. Tandaan, lihim na unit ito ng mga piloto. Ang unang patakaran sa pagtatago ng lihim ay huwag magsalita kapag may nagtatanong tungkol dito. Maaaring itinatanggi ni Ignat ang unit dahil umiiral ito at nais niyang hindi ito matunton ng Russia. Tungkol sa dahilan, maaaring marami ito. Maaaring ayaw ng Ukraine na malaman talaga ni Putin kung gaano kalaking tulong ang natatanggap nila mula sa mga veteranong piloto ng kanluran, mapaensayo man o sa mismong mga misyon. Maaaring nag-iingat ang mga pilotong iyon na lumala ang sitwasyon sa kanilang bansa. Kaya baka hiniling nila sa Ukraine na huwag isiwalat ang partisipasyon nila, kahit sila ay bayarang sundalo. Haka-haka lang ito. Hindi natin pwedeng gawing basehan ang pagtanggi sa pag-iral ng isang lihim na unit bilang patunay na wala talaga ito. Lihim ang unit na ito, kaya dapat itanggi ang pag-iral. Tungkol naman sa pangalawang aspeto, halos sabay lumabas ang balita ukol sa lihim na unit panghimpapawid ng Ukraine. Muling naglunsad ng malawakang missile at drone attack ang Russia sa Ukraine. Iniulat ng United 24 Media ang pag-atake at binanggit na nagawang gawing mga mass drone hunter ng Ukraine ang F-16 nila gamit ang APKWS-2 guided rockets para sirain ang karamihan ng drone ng Russia. Sa kabuuan, nagawang sirain o pigilan ng air defenses ng Ukraine ang 300 at 72 sa 400 at 25 na target sa panahon ng pag-atake na naganap sa magdamag mula Pebrero 16 hanggang Pebrero 17. Kabilang sa mga napabagsak na proyektil ay 300 at 67 na drone ng Russia, 20 Kh-101 cruise missiles, 4 na Iskander-K cruise missiles, at isang Kh-59 o Kh-69 guided air-launched missile. Kung naalala ninyo ang linya sa video kanina, baka napansin ninyong nabanggit ang Kh-101 ngayon. Bakit? Dahil ilang minuto lang ang nakalipas. Sinabi namin na ang unit ng banyagang piloto ng Ukraine ay kasali sa mga operasyong nagpapabagsak ng ganitong missile. Ayon sa ulat ng Intelligence Online, may mga tanong talagang kailangang itanong kahit walang sagot. Pinakamahalaga sa mga tanong ay ang pinaka-obvious. May mga Dutch or American na piloto ba sa himpapawid noong Pebrero 16 ng gabi? Kung meron man, hindi iyon aaminin ng Ukraine. Kaya mag-focus tayo sa ibang bagay na nagpapakita ng kahanga-hangang depensa ng teritoryo ng Ukraine. Interesante ang paggamit ng APKWS-2 rockets dahil ayon sa Army technology, maaaring itong ilunsad mula sa rotary wing, fixed wing, at unmanned na plataforma. Alam natin na malamang compatible ang F-16 ng Ukraine dito. Bukod pa rito, mura ang rocket. Nasa 30,000 hanggang 35,000 dolyar bawat isa. Magkasing presyo ang mga ito sa Shahid drones ng Russia, kaya mainam ito laban sa malawakang drone attacks ng Russia. Mas gusto ng Ukraine ang mga rocket. Mas okay na ang kaparehong presyo kaysa gumastos ng daan-daang libong dolyar sa advanced na misil para pabagsakin ang mga drone. Kahit mas maganda sana kung mas mura pa. Nakakaintriga sa sandatang ito ang footage ng Ukrainian General Staff sa X na nagpapakita ng sunod-sunod na pag-atake ng F-16 sa gitna ng malawakang pag-atake ng Russia. Sa bandang 19 na segundo, makikita natin na nag-lock ang targeting system sa tila isang Russian na drone na agad namang nasira makalipas ang ilang sandali ng isang medyo mabagal na projectile. Iyan ay may lahat ng katangian ng paglipad ng APKWS-2. Ngunit hindi ito ang pinakakapanabik na bahagi. Ipapaliwanag ito ng United 24 Media. Ang pag-atake ay tila na itala gamit ang AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod, na ang interface sa screen ay halos kapareho ng makikita sa inilabas na footage. Bagamat ang gitnang bahagi lamang ng display ang ipinakita, ayon sa ulat. Kung nagulat ka sa balita tungkol sa mga Kh-101 na winasak ng fighter jet ng Ukraine noong aerial assault ng Russia, mas ikagugulat mo ito ngayon. Sniper Advanced Targeting Pod.
ang eksaktong uri ng pod na sinasabi ng ulat ng intelligence online. Tumutulong ang mga Dutch at American na piloto ng Ukraine sa paggamit nito sa mga sitwasyong naranasan ng Ukraine noong gabi ng Pebrero 16 at 17. Malayo pa ito sa opisyal na kumpirmasyon na sangkot ang sinasabing lihim na dayuhang unit panghimpapawid sa pagpigil ng pinakabagong pag-atake. Gayunpaman, dumarami ang palatandaan. Maaaring totoo ang unit na itinatanggi ng Ukraine at ginagawa nito ang sinasabi ng ulat ng Pransya. Kahit na maraming detalye ang nababalutan ng misteryo, may malinaw na epekto ang pag-iral ng unit na ito sa digmaan sa Ukraine. Kung totoo nga ang ulat ng intelligence online, siguradong magagalit ang Russia. Sa totoo lang, galit na nga sila ngayon. Naglalathala na ang Russian News Agency TASS ng mga pahayag mula sa mga tagapagsalita ng Russia na hindi kayang sabihin ni Putin sa publiko. Nagbigay ng sarkastikong pahayag si Maria Zakharova ng Russian Foreign Ministry tungkol sa balita ng mga Dutch na piloto sa Ukraine. Nagbigay ang Hague sa Kyiv ng 24 na decommissioned F-16 jets. Ngayon, mukhang isinama na rin pati mga decommissioned na piloto sa itinapong kagamitan. Malamang ang susunod na mangyayari ay ang pagbagsak ng mga pilotong ito. Ayon kay Zakharova, malinaw itong halimbawa ng Dutch pragmatism at tila hindi namamalayan na walang nawawalang F-16 ang Ukraine mula Hunyo 2025 na hindi maganda para sa record ng Russia sa pagbagsak ng mga eroplanong pandigma. Mas gumagaling ang Ukraine sa pagpapalipad, bagay na nauunawaan ng mga Dutch na piloto. Ayon sa kanya, nauwi sa hayagang pagkukunwari ang patutsada ng tagapagsalita. Paalala rin na hindi saklaw ng internasyonal na batas ang mga bayarang sundalo. Hindi sila sakop ng konbensyon sa Geneva. Seryoso, talagang seryoso kami. Ang Rusya, na may mga bayarang sundalo at paramilitar sa Ukraine at iba't ibang bansa, ay magbabanggit pa ng internasyonal na batas. Ang parehong bansa ay naiulat na kumuha ng hindi bababa sa 18,000 banyagang bayarang sundalo noong unang bahagi ng 2026 at posibleng mas marami pa ang aktwal. Kung iyon ang magiging sandigan ng Rusya, siguradong mahihirapan sila sa bagay na iyan. Walang tuhod, bukong-bukong binti o buto ang paa, kaya walang sandigan ang Rusya at may bayarang sundalo pa sila. Ibig kong sabihin, hindi kasalanan ng Ukraine na mas mahusay nilang nagagamit ang kanilang mga dayuhang mandirigma kumpara sa nagawa ng Rusya. Ang nakababahalang bahagi ng kwentong ito para sa NATO ay ang mga sinasabing lihim na piloto ay mula sa Netherlands at US, na kapwa miyembro ng NATO. Kahit pa veteranong piloto na sila at hindi na aktibo, malinaw na sinabi ng Rusya na pulang linya para sa kanila ang anumang puwersa ng NATO sa Ukraine na magdudulot ng matinding paglala ng sitwasyon. Hindi tinatanggap ng Rusya ang posibilidad na magpadala ang NATO ng peacekeeping troops sa Ukraine kahit pagkatapos ng kasunduang pangkapayapaan. Ayon sa kampanya para sa nuclear disarmament, nangako ang Pransya at UK na magpapadala ng sundalo sa Ukraine para suportahan ang kasunduang pangkapayapaan, na agad sinagot ng Rusya. Sinabi nito na anumang dayuhang tropa, base o estrukturang militar sa Ukraine ay ebidensya ng direktang panghihimasok at ituturing na lehitimong target. Tila pareho ring turing ng Rusya sa mga piloto mula Netherlands at US na lumilipad sa Ukraine. Gayunpaman, kung ano ang ibig sabihin nito pagdating sa posibleng paglala ng sitwasyon ay hindi pa natin alam. Una sa lahat, hindi pa nabeberipika ng independyente ang ulat na ito at siguradong hindi ito aaminin ng Ukraine. Di alam ng Russia kung may dayuhang piloto sa himpapawid ng Ukraine kahit pa meron. Maingat na inuutusan ang mga piloto na pabagsakin ang drone at misil. Pati na rin sanayin ang mga puwersa ng Ukraine sa mas mahusay na paggamit ng F-16. Kung makapatay ang Russia ng Dutch o US piloto sa Ukraine, posibleng mag-react ng matindi ang NATO. Kasing laki rin ng banta ng Russia kung opisyal na papasok ang NATO sa Ukraine. At sa huli, kailangan nating kilalanin ang katotohanan na lahat ng ito ay mga haka-haka lamang. Ayon sa The Aviationist, matagal nang may chismis na may Western pilot na lumilipad sa Ukraine kahit walang opisyal na kumpirmasyon. Ito na ang pinakamalapit nating kumpirmasyon hanggang ngayon. Pero pinag-uusapan pa rin natin ang isang ulat na walang matibay na ebidensya at tahasang itinanggi ng Ukraine. At sa ngayon, kailangang ituring na hindi pa kumpirmado ang mga ulat na ito. Lalong lumalala ang sitwasyon ng Russia. Kahit magbanta ito ng magbanta,
Kung walang ebidensya, hindi ito pinapansin ng NATO. At ironic man, pero ang nakikita natin ngayon ay tila masayang-masaya ang Ukraine sa paggamit ng parehong disinformation tactics laban sa Russia na ginagamit ni Putin para lokohin ang ibang bahagi ng mundo. May mga piloto ba talaga mula Netherlands at US sa Ukraine? O chismis lang, hindi malalaman ng Russia dahil mas mahusay na magtago ng sikreto ang Ukraine at hindi agad isisiwalat ang totoo sa usaping ito. Ang isang bagay na tiyak nating alam ay dapat talagang mag-alala ang Russia tungkol sa mga F-16 ng Ukraine. Kahit wala pang mga Western na piloto, mabilis na natutunan ng Ukraine kung paano gamitin ang mga makapangyarihang eroplanong ito. At noong Nobyembre, ginamit nila ito para magdulot ng matinding pinsala sa Russia. Alamin kung paano sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhing mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang kamanghamanghang mga revelasyon at ang iyong araw-araw na balita tungkol sa digmaan sa Ukraine.